Mga kaibigan, isipin nyo ang washing machine sa inyong bahay. Pamilyar kayo sa prinsipyo kung saan ang dryer ay umiikot ng napakabilis upang itulak ang tubig palabas ng basang damit, di ba? Ngunit maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang tila simpleng prinsipyo ng pag-ikot na ito ang pangunahing teknolohiya sa paggawa ng pinakakatakot-takot na sandata na maaaring tumapos sa sangkatauhan? Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mahika ng pag-ikot na ito. Upang mapagana ng perpektong maliit at kulay pilak na silindrikong makinang ito ang buong kapalaran ng isang bansa at ang astronomikong budget na umaabot sa 10-10 trilyong won ay ibinubuhos, ang pangalan nito ay ang centrifuge na nagpapayaman ng uranium. Sa tingin lang, mukha itong makinis na metal na tubo, ngunit ang loob nito ay lampas sa ating imahinasyon. Sa loob ng makinang ito, ang rotor ay umiikot ng mas mabilis pa sa bilis ng tunog at ang mahika sa antas ng atomo na hindi nakikita ng mata ay patuloy na nagaganap. Isang matinding pag-ikot upang pisikal na paghiwalayin ang kahit 1% lamang na pagkakaiba sa bigat. Bakit tinatawag ang uranium enrichment na pinakamahirap na teknolohiya sa engineering ng sangkatauhan at isang hamon na sadyang nakakabaliw? Dito sa pandaigdigang ekonomiya, hihimayin natin ang totoong siyentipikong prinsipyo ng centrifuge na lagi nating naririnig sa balita ngunit wala pang maayos na nagpaliwanag sa atin. Lilinawin ko sa inyo sa pananaw ng isang propesor kung bakit itinatago ng Iran ang mga makinang ito sa malalim na ilalim ng lupa at kung bakit napakahirap gumawa ng nuklear na sandata. Upang simulan ang kwento, kailangan muna nating malaman ang kakaibang katangian ng material na tinatawag na uranium. Ang natural na uranium na kapipitas pa lamang mula sa kalikasan ay hindi magagamit bilang bomba. Ito ay dahil sa loob ng natural na uranium may dalawang uri ng magkaibang uranium ang magkahalo, ang uranium-235 at uranium-238. Ang uranium-235 ang siyang nagdudulot ng nuclear fission, naglalabas ng dambuhalang enerhiya at nagiging sangkap ng bomba. Ngunit sa lahat ng uranium na umiiral sa kalikasan ng uranium-235 na ito ay bumubuo lamang ng kakarampot na 0.7%. Ang natitirang 99.3% ay binubuo ng mataba at mabagal na uranium-238 na hindi magagamit sa bomba. Upang makagawa ng nuclear na sandata o mapatakbo ang isang nuclear power plant, kailangang hiwalayin ang uranium-235 na ito na 0.7% lamang at artificial na pataasin ang porsyento nito. Ang prosesong ito ay tinatawag nating enrichment o pagpapayaman. Mukhang madali sa salita. Maaaring isipin ninyo na paghiwalayin lang naman ang dalawa, di ba? Ngunit dito nagsisimula ang sumpa ng kalikasan. Ang uranium-235 at 238 ay tinatawag na mga isotope. Ang bilang ng mga proton sa loob ng nucleus ay perpektong pareho sa 92 at ang pagkakaiba lamang ay eksaktong 3 neutron. Nangangahulugan ito na ang kemikal na katangian ng dalawang material ay 100% magkapareho. Kadalasan kapag naghihiwalay tayo ng isang bagay sa ating pang-araw-araw na buhay, gumagamit tayo ng mga kemikal na reaksyon, pagsunog, pagtunaw sa asido o pagpapatining nito sa pamamagitan ng pagsasama sa ibang material. Ngunit dahil sila ay mga isotope, pareho silang tumutugon kahit anong kemikal ang ibuhos mo. Sa mundo ng kimika, wala talagang paraan upang mapag-iba ang dalawang ito. Isipin nyo na parang ang asin at asukal ay magkahalo at pareho silang natutunaw sa tubig sa parehong paraan at ang lasa ay perpektong magkapareho. Kung hindi sila maaaring ihiwalay sa kemikal na paraan, isa na lang ang natitirang paraan ng gamitin ang pagkakaiba sa purong pisikal na katangian upang pilit na paghiwalayin ng dalawa. At ang tanging pagkakaiba ay ang bigat. Ang uranium-238 ay mas mabigat ng bahagya dahil mayroon itong 3 karagdagang neutron kaysa sa 235. Kung kakalkulahin ng tumpak ang pagkakaiba sa masa ay 1.25% lamang. Itinaya ng mga siyentipiko ang kapalaran ng sangkatauhan sa 1.25% na pagkakaiba sa bigat na ito. Napagpasyahan nilang dalhin sa sukdulan ng simpleng batas ng pisika na ang mabigat ay lumulubog at ang magaan ay lumulutang. Gayunpaman, hindi mo maaaring ihiwalay ang uranium habang ito ay nasa anyo ng matigas na bloke ng metal. Hindi naman kusang maghihiwalay ang mga atomo sa loob nito dahil lang sa pag-ikot ng metal. Kaya naman kailangan gawing gas ang uranium ng mga engineer. Ito ay dahil kapag nasa anyong gas na ang mga atomo ay malayang makakalipad at maaari ng iuri ayon sa bigat. Upang gawing gas ang metal na uranium, kailangan ng napakatinding init na mahigit 4,000 degrees Celsius. Ang paggawa ng makina na kayang humawak ng gas sa ganito kainit na temperatura ay halos imposible sa realidad. Kaya ang nakitang solusyon ng mga siyentipiko ay ang paggamit ng elementong tinatawag na fluorine.
Pinipilit nilang pagsamahin ang 6 na atomo ng fluorine sa 1 atomo ng uranium. Dito nabubuo ang isang bagong compound na tinatawag na uranium hexafluoride o UF6 sa English. Ang material na ito ay parang mahika. Ito ay dahil sa temperatura pa lamang na 56 degrees Celsius o kasing init lang ng tubig na pampaligo ito ay madali nang nagiging gas. Sa wakas, naging madaling hawakan ang uranium sa anyong gas. Ngayon handa na ang ating bida ang UF6 gas. Sa loob ng gas na ito magkahalo ang magaan na U-235 gas molecules at ang mabigat na U-238 gas molecules. Ngayon ilalagay natin ang gas na ito sa loob ng isang malaking umiikot na tubo na tinatawag na centrifuge at sisimulang paikutin ito sa napakabilis na tulin. Dito na magsisimula ang tunay na kabaliwan ng mechanical engineering. Ang prinsipyo ng centrifuge ay nakakamangha sa pagiging simple nito. Tulad ng pagpapaikot ng lata sa laro, ang mga baga sa loob ng lata ay tumatapon sa gilid dahil sa centrifugal force. Kapag ang rotor sa loob ng centrifuge ay umikot sa napakabilis na tulin ng mga gas molecules ay tumatanggap ng malakas na puwersa at tumatalsik sa gilid ng dingding. Dito mangyayari ang mahika. Ang mabibigat na molekula ay tumatanggap ng mas malakas na centrifugal force kaya dumidikit sila sa dingding habang ang mga magagaan ay tumatanggap ng mas kaunting puwersa kaya nananatili sila malapit sa gitna. Sa madaling salita, ang U-238 gas na mas mabigat ng 1.25% ay nagtitipon sa labas na dingding at ang magaan na U-235 gas na siyang sangkap ng bomba ay nagtitipon sa gitna. Kung kukunin ang magaan na gas sa gitna gamit ang itaas na tubo at ilalabas ang mabigat na gas sa gilid gamit ang ibabang tubo, makakakuha tayo ng gas na may bahagyang mas mataas na porsyento ng uranium-235. Sa teorya, ito ay isang perpekto at magandang batas ng pisika. Ngunit sa realidad ito ay isang impyerno. Bakit impyerno? Dahil upang pisikal na mapaghiwalay ang mga gas molecules gamit lamang ang 1.25% na pagkakaiba, sa bigat kailangan ng centrifugal force na lampas sa imahinasyon. Ang dryer ng washing machine ay umiikot ng mga 1,000 beses sa isang minuto, RPM kapit. Ang makina ng kotse ay umiikot ng mga 3,000 RPM sa highway. Pero gaano kabilis dapat umikot ang centrifuge para ihiwalay ang uranium? Dapat itong umikot ng 90,000 beses kada minuto o 90,000 RPM. Ibig sabihin 1,500 ikot bawat segundo. Kung susukatin ang bilis sa dingding ng centrifuge, umaabot ito ng mahigit 500 metro bawat segundo. Ito ay isang supersonic na pag-ikot na sadyang lumalampas sa bilis ng tunog o Mach 1 habang ang mga gas molecules ay umiikot sa bilis na supersonic na bubuo ang isang dambuhalang centrifugal force na katumbas ng 1 milyong beses ng grabidad ng mundo. Sa ganitong tindi ng puwersa lamang magsisimulang maghiwalay ng bahagya ang magaan at mabigat na molekula. At dito na magsisimula ang sakit ng ulo ng mga engineer. Ano ang mangyayari kung paikutin ang makina sa ganitong bilis? Halos lahat ng metal na alam natin ay mawawasak sa oras na umabot ito ng 90,000 RPM dahil hindi nito kaya ang sarili nitong centrifugal force. Kahit ang asero ay mababaluktot at mapupunit na parang kending taffy, kaya naman ang mga siyentipiko na gumawa ng mga unang centrifuge ay kailangang magtago sa likod ng makapal na pader na semento upang iwasan ang mga lumilipad na piraso mula sa pagsabog. Upang malutas ito, ang mga rotor ng modernong centrifuge ay gawa sa advanced carbon fiber o espesyal na aluminum alloy na mas magaan kaysa asero ngunit mas matibay ng 10 beses. Ito ang dahilan kung bakit ang mga dekalidad na materyales na ginagamit sa aerospace industry ay ibinubuhos sa uranium enrichment upang makayanan ang sukdulang bilis ng pag-ikot na ito. Ngunit hindi natatapos ang problema sa pagpili ng materyales. May mas matinding kaaway na naghihintay ang friction pagkiskis at vibration pagyanig pesos. Isipin nyo ang isang trumpo na umiikot ng 90,000 beses kada minuto sa ibabaw ng isang bakal na poste. Ang bahagi kung saan nagtatagpo ang shaft at ang bearing ay agad na iinit ng libu-libong grado at matutunaw. Ang mga ordinaryong ball bearing o langis na pampadulas ay hindi kaya ang ganitong bilis. Kaya naman nagpasya ang mga engineer na tuluyan ng alisin ng pisikal na ugnayan. Ginamit nila ang teknolohiya ng magnetic bearing. Isang teknolohiya kung saan pinalulutang ang mabigat na rotor sa hangin gamit ang puwersa ng malakas na electromagnet. Dahil ang rotor ay umiikot sa ibabaw ng magnetic field habang nakalutang ang friction o resistensya ay halos zero. Dahil dito walang pagkapudpod at maaari itong patuloy na umikot sa napakabilis na tulin. Nabuo ang isang tila multong makina na umiikot ng mas mabilis sa tunog ngunit napakatahimik na kahit ang tunog ng pagbagsak ng karayom ay maririnig mo. Ngunit ang makinang ito ay may isang malaking kahinaan.
Lahat ng bagay ay may kani-kaniyang natural frequency. Habang binibilisan ng centrifuge, darating ang oras na ang bilis ng ikot ay tutugma sa natural frequency ng makina ang tinatawag na resonance point. Ang sandaling ito ay literal na libis ng kamatayan. Kapag nangyari ang resonance, ang munting panginginig ay biglang lalakas at ang buong makina ay magwawala. Kung hindi mabilis na malalagpasan ang resonance point na ito o kung hindi makokontrol ang vibration ng rotor, ay tatama sa dingding at mawawasak. Ang mga piraso na umiikot ng 90,000 RPM ay sasabog at wawasakin ang lahat ng nasa paligid nito. Upang pigilan ang panginginig na ito, may mga espesyal na hugis karayom na bearing at flexible dampers na nakalagay sa ilalim ng centrifuge. Ito ay isang sistema na sumisipsip at mabilis na tumutugon sa anumang munting pagkawala ng balanse habang umiikot. Maaari itong ituring na isang obra maestra ng ultra-precision mechanical engineering na nabuo matapos ang ilang dekada ng mga pagsubok at pagkakamali. Ngayon, ipagpalagay nating nakagawa na tayo ng isang perpektong centrifuge. Kung lalagyan ito ng gas at paikutin, makakagawa na ba tayo ng bomba? Siyempre hindi. Ang dami ng uranium-235 na maihiwalay ng isang centrifuge sa isang ikot ay talagang napakakaunti. Ang antas ng enrichment ay tataas lamang ng mga 0.001%. Upang makagawa ng nuklear na sandata, kailangang itaas ang porsyento ng uranium-235 sa mahigit 90%. Hindi ito ang oras para matuwa dahil ang 0.7% na natural uranium ay naging 0.701% na matapos ang isang ikot. Upang maabot ang 90% ang prosesong ito ay kailangang ulitin ng libo-libo o 10,000 beses. Kaya naman dito papasok ang cascade system. Ang sistemang ito ng ibig sabihin ay talon waterfall ay isang dambuhalang pabrika kung saan daan-daan o libu-libong centrifuge ang magkakakonekta sa isang komplikadong network ng mga tubo. Ang gas na bahagyang naging enriched mula sa unang makina ay agad na papasok sa pangalawang makina. Ang gas na muling nasala at tumaas ang enrichment sa pangalawa ay lilipat sa pangatlo, pang-apat at patuloy na ganoon. Sa kabilang banda, ang gas na bumaba ang enrichment ay ibabalik sa nakaraang yugto upang muling gamitin. Sa ganitong paraan, ang libu-libong makina ay umiikot na parang iisang organismo upang unti-unting itaas ang antas ng enrichment. Ang pagdidisenyo at pagpapatakbo ng cascade system na ito ay 100 beses na mas mahirap kaysa sa paggawa ng isang makina lamang. Dahil kung kahit isa lang sa libu-libong makina ang masira o kung magbago ang pressure sa tubo, magkakaroon ng domino effect ng overload sa buong sistema at maaaring maparalisa ang buong pabrika. Isa pang problema ay ang katangian ng uranium hexafluoride gas. Ang gas na ito sa oras na madikit sa moisture o halumigmig sa hangin ay nagkakaroon ng nakakatakot na kemikal na reaksyon at nagiging hydrofluoric acid gas na lubhang nakakakorode at nagiging matigas na solidong latak. Kung may kahit maliit na butas sa tubo at pumasok ang halumigmig, mabubuo ang solidong latak na ito at tatama sa rotor na umiikot sa napakabilis na tulin. Sa sandaling tamaan ng kasing laki ng butil ng buhangin na latak ang rotor na umiikot ng 90,000 RPM, ang rotor ay mawawasak na parang tinamaan ng bala. Sa makatuwid ang loob ng libu-libong centrifuge at ang 10 kilometrong pipeline ay dapat panatilihin sa isang perpektong vacuum state kung saan wala kahit isang patak ng moisture. Nakikita niyo ba kung gaano ito kabaliw? Ito ang dahilan kung bakit ang uranium enrichment ay ang pinakamahirap na antas ng engineering ng sangkatauhan. Kimika para gawing gas ang uranium material science para kayanin ang supersonic na pag-ikot electromagnetics para alisin ang friction mechanical engineering para kontrolin ang vibration at piping engineering para panatilihin ang perpektong vacuum. Lahat ng hiyas ng modernong siyensya ay dapat magkaisa ng perpekto. Dahil sa lahat ng technical na hadlang na ito, mabibilang lamang sa daliri ang mga bansa sa buong mundo na may kakayahang magpayaman ng uranium ng mag-isa. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi ito teknolohiya na mabibili mo lang overnight. Ito ay isang antas na mararating lamang sa pamamagitan ng pag-iipon ng datos matapos ang maraming pagkabigo at pagsabog. At dito na papasok ang Iran ng sentro ng ating kwento at ang sakit ng ulo ng internasyonal na komunidad. Sa loob ng ilang dekada, sa kabila ng matinding economic sanctions at pagmamatsyag ng kanluran, buong tiyaga nilang napaunlad ang napakahirap na teknolohiya ng centrifuge. Ang kanilang determinasyon ay lampas sa imahinasyon. Ang mga nuclear facility ng Iran tulad ng sa Natanz o Fordow ay itinayo sa ilalim ng napakakapal na bato 10 metro ang lalim upang iwasan ang mga airstrike o bunker buster bombs. Sa loob ng madidilim na underground bunker na iyon, libo-libo at 10,000 centrifuge ang nakapila at umiikot ng tahimik.
Ang unang modelong ginamit ng Iran na tinawag na IR-1 ay isang lumang modelo base sa mga blueprint na puslit mula sa Pakistan. Dahil gumamit ito ng metal rotor, madali itong mabasag kapag binilisan ng ikot at napakataas ng tsansa na masira. Madalas mangyari ang mga aksidente kung saan daan-daang makina ang sabay-sabay na nawawasak. Ang episyensya nito ay napakababa. Ngunit hindi sumuko ang mga engineer ng Iran. Ginamit nila ang mga pagkabigo bilang aral, pinalitan ng mga materyales at pinabuti ang disenyo. At sa wakas, nagtagumpay silang bumuo ng sariling makabagong centrifuge, ang nakakatakot na IR-6. Ang IR-6 na ito ay isang dambuhala na malayong malayo sa naunang modelo. Gamit ang carbon fiber rotor, ang IR-6 ay maaaring umikot ng mas mabilis at mas matatag. Kung titingnan ng SWU Separative Work Unit, isang sukat ng episyensya ng enrichment ang isang IR-6 ay katumbas ng 10 lumang modelo. Ang bilis ng pagpapayaman ay tumaas ng napakabilis. Nang simulan ng Iran ang pagpapatakbo ng libu-libong modernong centrifuge na ito, nagpanic ang internasyonal na komunidad. Ayon sa mga kamakailang ulat, nagtagumpay ang Iran na mapayaman ng uranium-235 hanggang sa antas na 60%. Dito kailangan nating linawin ang isang mahalagang siyentipikong katotohanan: ang pagkakaiba ng 60% at 90%. Maaring isipin ng mga ordinaryong tao na malayo pa ang 60% patungong 90%. Ngunit ang matematika ng uranium enrichment ay non-linear. Ang pagsisikap at oras na kailangan upang gawing 4% na panggatong sa nuclear power plant ang 0.7% na natural uranium ay bumubuo na ng 70% ng buong proseso ng enrichment. At ang pagpapataas mula 4% patungong 20% ay kumukuha ng karagdagang 20% ng pagsisikap. Ibig sabihin, kapag umabot ka na sa 20% enrichment, parang nalampasan mo na ang 90% ng mahirap na bundok patungo sa paggawa ng bomba. Ngunit ang Iran ay umabot na sa 60%. Isang hakbang na lang ang layo nito sa 90%. Kung gugustuhin ng Iran, maaari nilang muling isalang sa centrifuge ang kanilang 60% enriched uranium, at sa loob lamang ng ilang linggo o ilang araw, maaari na itong maging 90% o weapon grade. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na breakout time, ang pinakamaikling oras na kailangan upang makagawa ng nuklear na sandata. Sa kasalukuyan, naiulat na ang Iran ay mayroon ng mahigit 460 kilo ng 60% enriched uranium. Ang numerong 460 kilograms na madalas lumabas sa balita ay ang mahalagang punto. Ang daming ito kapag ginawang high-enriched uranium ay sapat na upang makagawa ng hindi bababa sa 3 hanggang 11 nuclear bomb. Isang nakakabahala na sitwasyon. Bakit ba ganito na lang kapursigido ang Iran sa nuklear na sandata? Dahil lang ba sila ay axis of evil? Sa pananaw ng realpolitik sa internasyonal na politika, ang nuklear na sandata ang pinakamura at pinakasiguradong paraan upang matiyak ang kaligtasan ng bansa. Ito ang nagsisilbing huling kalasag upang mapanatili ang rehimen sa gitna ng banta mula sa mga kalapit na bansa at pressure mula sa mga makapangyarihang bansa. Ginamit ng US at Israel ang lahat ng paraan upang pigilan ang ambisyon ng Iran. Noong nakaraan, pinasok nila ang nuclear facility ng Iran gamit ang isang maalamat na computer virus na tinawag na Stuxnet. Palihim na minaniobra ng virus na ito ang bilis ng pag-ikot ng mga centrifuge upang ang mga makina mismo ang gumawa ng resonance phenomenon at mawasak. Ang insidenteng ito, kung saan libu-libong centrifuge sa ilalim ng lupa ang naging scrap metal sa pamamagitan lamang ng software hacking ng walang pisikal na pag-atake, ay nagpabago sa kasaysayan ng cyber warfare. Ngunit naayos ng Iran ang pinsalang ito at nakapagtayo pa ng mas advanced na sistema. Isang nakakatakot na kakayahan ng siyensya at teknolohiya na bumangon muli. Ngayon, bumalik tayo sa loob ng centrifuge. Panahon na upang makita ang pinakadramatikong sandali. Isipin niyo ang isang 3D graphic. Ang UF6 gas ay pinapasok sa loob ng silindro. Ang tahimik na rotor ay unti-unting bumibilis at ang ugong ng motor ay nagiging dagundong ng isang jet engine. Ang RPM ay umaabot ng 10, 30,000, 50,000 at sa wakas ay 90,000. Ang loob ng makina ay naging isang impyerno ng supersonic na bagyo. Ang mga mabibigat na U-238 particles na nagniningning sa kulay pula ay naiipit sa gilid ng dingding dahil sa tindi ng centrifugal force. Samantala, ang mga magaan na U-235 particles na kulay asul ay nagtitipon sa paligid ng gitnang axis. Ito ang sandali ng kamangha-manghang quantum mechanical at physical separation na likha ng 1% na pagkakaiba sa bigat. Ang asul na gas sa gitna ay lumalabas sa itaas na tubo at ang pulang gas sa gilid ay lumalabas sa ibabang tubo. Ito ay isang obra maestra ng kabaliwan ng tao kung saan ang problemang sinukuan ng kimika ay nalutas ng purong lakas ng mechanical engineering
sa pamamagitan ng mahika ng pag-ikot. Kung ang dambuhalang Cascade Factory na ito ay gagamitin sa mapayapang layunin, gagawa ito ng panggatong para sa mga nuclear power plant upang magbigay ng liwanag at enerhiya sa sangkatauhan. Ngunit kung hahayaan itong magpatuloy hanggang 90% para sa layuning pandigma, ito ay magiging binhi ng pagkawasak na kikitil sa buhay ng milyon-milyong tao. Ang centrifuge mismo ay walang kasalanan. Isa lamang itong malamig na bloke ng metal na nagpapatupad ng batas ng kalikasan sa sukdulang antas. Ang talino at tagumpay sa engineering na ibinuhos ng tao upang malampasan ang 1.25% na pagkakaiba sa bigat ay nararapat na purihin. Ang problema ay nakadepende sa pagpili ng tao na humahawak sa teknolohiyang iyon. Araw-araw nating naririnig sa balita ang tungkol sa uranium enrichment at nuclear development ng Iran. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng ganito kalalim at kakomplikadong katotohanan sa siyensya at engineering sa likod nito. Ang layunin ng pandaigdigang ekonomiya ay itaas ang antas ng inyong pag-unawa sa mundo. Naging kawili-wili ba para sa inyo ang prinsipyo ng centrifuge, ang final boss ng mechanical engineering? Ano ang inyong opinyon sa siyensya ng matinding pag-ikot na ito na pisikal, na naghihiwalay sa mga material na chemical na magkapareho? Kung naintindihan nyo kahit bahagya ang komplikadong prinsipyong ito, pakiclick naman ang like bago nyo isara ang video. Ang propesor ay alam ang lahat. Dito sa channel ng Pandaigdigang Ekonomiya, patuloy kaming magbibigay ng mga totoong kwento ng siyensya na hindi itinuturo sa mga textbook o sa balita, mga paksa na mahirap, ngunit magpapabago sa inyong pananaw sa mundo kapag naintindihan nyo na. Mula sa nuklear na sandata hanggang sa teknolohiya sa kalawakan, linggo-linggo kaming mag-upload ng mga video na bubusog sa inyong kuryosidad. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang nakakapangilabot na operasyon at prinsipyo ng Stuxnet virus, ang pinaka-perpektong cyber weapon sa kasaysayan na tahimik na sumira sa mga centrifuge sa underground fortress na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at iset ang notification. Maraming salamat. Hindi nyo pa pala pinapatay ang video. Para sa mga manonood na seryoso sa siyensya, naghanda ako ng kaunting bonus na kwento. Gusto nyo bang dagdagan natin ng kaunti ang tungkol sa kasaysayan ng centrifuge? Sa totoo lang, ang ideya ng paggamit ng centrifugal force para ihiwalay ang mga isotope ay nagsimula pa noong 1919. Matagal na, di ba? Ngunit sa teknolohiya noon, hindi pa kayang gumawa ng materyales na makakatagal kahit sa 10,000 RPM, lalo na sa 90,000 RPM. Kaya naman ang US na gumagawa ng unang atom bomb sa ilalim ng Manhattan Project ay maagang sumuko sa paraan ng centrifuge. Sa halip, pinili nila ang isang paraan na hindi gaanong sopistikado ngunit sigurado. Ang pinili ng US ay ang gaseous diffusion method. Ito ay isang paraan kung saan pilit na pinapadaan ang uranium gas sa mga filter na may milyon-milyong maliliit na butas. Ginamit nila ang katotohanan ng magaan na U-235 ay mas mabilis na dumadaan sa filter kaysa sa mabigat na U-238. Upang mapatakbo ang gaseous diffusion plant na ito, kailangang ibuhos ng US ang 10% ng kabuuang produksyon ng kuryente ng buong bansa sa isang pabrika lamang. Ito ay rurok ng pagiging hindi epesyente. Sinasabing kumakain ito ng napakaraming kuryente na nawawala ng ilaw ang isang buong lungsod. Ngayon, naisip nyo na ba kung gaano ka-epesyente at kasopistikado ang teknolohiya ng centrifuge? Pagkatapos nito, muling binuhay ng mga siyentipiko mula sa Soviet Union at Europe ang teknolohiya ng centrifuge kasabay ng pag-unlad ng material science, at ito na ang naging standard ng uranium enrichment sa buong mundo ngayon. Mas kaunti ang kuryenteng, kailangan mas maliit ang espasyong sakop at ang epesyensya ay napakataas. Siyempre, ang technical na hadlang ay napakataas din. Balik sa Iran, may isa pang pinakamalalang senaryo na kinatatakutan ng mga eksperto. Bukod sa pagpapatakbo ng mga pasilidad sa malalim na ilalim ng lupa, maaaring hatiin ng Iran ang mga pasilidad na ito sa maliliit at nakatagong underground bunkers. Kung mangyayari ito, mas lalong magiging imposible na wasakin ito gamit ang pambobomba. Dahil ang bagong IR-6 centrifuge ay mas maliit kaysa sa lumang modelo at mas mataas ang epesyensya, hindi na kailangan ng dambuhalang pabrika. Kahit sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa na kasing laki lang ng basketball court, kung mayroong IR-6 Cascade, maaari nang makagawa ng sapat na uranium para sa isang bomba sa loob ng ilang buwan. Napakaliit nito para makita ng mga surveillance satellite. Sa huli, ito ay isang kabalintunaan kung saan ang pag-unlad ng teknolohiya ay lalong nagpalaki sa panganib ng nuclear proliferation. Kaya naman ang mga inspektor ng IAEA ay regular na pumapasok sa Iran upang magkabit ng mga kamera at suriin ang mga seal sa isang matinding laro ng hide and seek upang matiyak na wala kahit isang gramo ng uranium ang may tatago. Ang 5 titik ng salitang uranium sa Korean ay uranium na
Madalas nating madaanan sa balita ay naglalaman ng ganito katinding determinasyon ng tao na labanan ang batas ng kalikasan at ang matinding labanan ng mga espiya ng internasyonal na komunidad upang pigilan ito. Ang siyensya ay hindi kailanman hiwalay sa politika. Dahil ang rurok ng teknolohiya ay ang rurok din ng kapangyarihan. Ngayon mag-review tayo tungkol sa paghihiwalay ng uranium-235 at 238. Bakit ba napakahirap ihiwalay ang dalawang ito? Tama, dahil ang kemikal na katangian nila ay 100% magkapareho. Para sa mga chemist, ang paghihiwalay ng uranium isotopes ay parang pagpili ng isang partikular na butil ng buhangin mula sa mga butil na may parehong kulay at hugis. Kaya naman ginamit ng mga engineer ang fluorine gas upang gawing UF6 gas ang mga ito dahil sa anyong gas lamang maaaring gamitin ang napakamaliit na pagkakaiba sa bigat upang mapalaki ang 25% na pagkakaiba sa bigat na ito lumitaw ang dambuhalan na umiikot sa 90,000 RPM ang centrifuge. Ang bilis na 90,000 RPM ay lampas sa imahinasyon. Isang rotor na umiikot ng mas mabilis pa sa Mach 1. Dahil sa dambuhalang centrifugal force na ito, mabigat na 238 ay pumupunta sa dingding at ang magaan na 235 ay pumupunta sa gitna. Upang may patupad ang simpleng batas ng pisika na ito, ginamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng carbon fiber at magnetic bearings at upang pigilan ang resonance phenomenon, kailangang maglagay ng mga espesyal na damper. Nakakamangha di ba na ang paggawa pa lang ng isang makina ay ganito na kahirap ngunit kailangan pang ikonekta ang libu-libong makina sa isang cascade system upang itaas ang enrichment sa 90%. Ang loob ng mga tubo ay dapat nasa perpektong vacuum at kung may pumasok na kahit isang dyer, patak ng moisture sa sabog ang makina dahil sa hydrofluoric acid gas at solidong latak. Dahil sa paglampas sa lahat ng matitinding kondisyong ito, kaya lamang makuha ang weapon-grade high-enriched uranium. Ito ang dahilan kung bakit ang uranium enrichment ay sadyang nakakabaliw sa hirap. Nalampasan ng Iran ang mahirap na prosesong ito at nakabuo ng sariling high-efficiency centrifuge na IR-6 at naitaas nila ang enrichment sa 60%. Ang daan mula 60% patungong 90% ay mas maikli at mas mabilis kaysa sa daan mula 0.7% patungong 4%. Parang nalampasan na ng Iran ang 90% ng daan patungo sa bomba. Ang kasalukuyang 460 kilograms ng 60% enriched uranium ay may napakabigat na kahulugan. Sa realidad kung saan ang breakout time ay naging ilang linggo na lamang, ang tensyon sa mundo ay mas mataas kaysa dati. Ang tunog ng pag-ikot ng centrifuge ay ang tunog ng ticking ng time bomb sa internasyonal na politika. Sa kontekstong ito, muli tayong namamangha kung gaano kadelikado at katindi ang pag-atake ng Stuxnet virus noon. Isang henyong hacking na sumira sa libu-libong makina sa pamamagitan lamang ng paggalaw sa resonance point nito gamit ang ilang linya ng code ng walang anumang pambobomba. Ang kuwentong ito ay tatalakayin natin ng detalyado sa susunod na video. Malinaw kung bakit kailangan nating malaman ng siyensya. Dahil ang ugat ng dambuhalang puwersa na nagpapakilo sa mundo ay nasa siyensya at teknolohiya. Ang taong nakakaalam sa prinsipyo ng centrifuge ay mas maiintindihan ang mga banta at ang mga baraha sa negosasyon kapag nanonood ng balitang pandaigdig. Nakikita mo lang ang mga bagay kung alam mo ang mga ito. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang diskusyon tungkol sa mechanical engineering at physics. Kung mayroon kayong hindi naintindihan, mag-iwan lamang ng comment. Ang professor mismo ang sasagot sa inyo. Ang pandaigdigang ekonomiya ay laging malugod na tumatanggap sa inyong kuryosidad. Uranium enrichment centrifuge isotope. Ang mga salitang dati parang alien, ngayon ba ay naiisip nyo na sa anyo ng 3D graphics? Kung oo, nagawa ko ang aking tungkulin ngayong araw. Ang magtanim ng binhi ng siyensya sa inyong isipan, iyon ang tanging dahilan kung bakit ko pinapatakbo ang channel na ito. Kung naging kapakipakinabang ang video na ito, pakibahagi naman ito sa inyong mga kaibigan. Hindi ba't magandang paksa ito para magmukhang matalino sa pagsasabing, Hoy, alam mo ba kung bakit mahirap ang uranium enrichment? Ang kaalaman ay lumalaki habang ibinabahagi. Ang inyong pag-share at rekomendasyon ay malaking tulong sa paggawa ng dekalidad na science content. Ang mga graphics na ginamit natin ngayon upang ipakita ang UF6 gas at ang supersonic na pag-ikot sa 90,000 RPM ay maingat na ginawa upang mas madali ninyong maintindihan. Iba ang karanasan ng makita mismo ang proseso ng paghihiwalay ng pula at asul na mga particles kaysa sa pakikinig lamang. Ngayon, nasilip natin ang talino ng sangkatauhan na bumasag sa sumpa ng isotope sa pamamagitan ng physics sa halip na chemistry. Ang ideya ng pagsasama ng fluorine gas upang makalusot sa maliit na pagkakaiba ng 1.25% sa bigat ay tunay na henyo. Nagpupugay ako sa determinasyon ng mga siyentipiko.
At sa mga mechanical engineers na nagpatupad ng ideyang iyon, ang paghabi ng carbon fiber bilang kapalit ng sumasabog na bakal na rotor at ang paggawa ng magnetic bearings upang pinalutangin ang makina para mawala ang friction. Ang lahat ng ito ay mga teknolohiyang isinilang para lamang sa iisang layunin ng pag-ikot. Ang dambuhalang pipeline ng cascade system ang libu-libong makina na tumitibok na parang iisang puso upang itaas ang enrichment ng 0.001% iyon ang nakakapagod ngunit dakilang proseso. Ang perpektong vacuum at control na walang puwang para sa kahit anong mali. Ito ang tunay na anyo ng isang centrifuge factory. Naalampasan ng Iran ang lahat ng hadlang na ito at nakabuo ng IR-6, isang obra maestra at dambuhala at patuloy na nagpapaikot ng mga rotor sa ilalim ng lupa hanggang sa sandaling ito. Nalampasan na nila ang 60% enrichment at handa na silang tumakbo patungo sa 90% weapon-grade uranium anumang oras. Ito ang tunay na dahilan kung bakit kinatatakutan sila ng mundo. Sa huli, ang siyensya ay isang tabak na may dalawang talim. Maaari itong magbigay ng walang hanggang enerhiya o maging sanhi ng pagkawasak. Ang pag-ikot ng centrifuge ay hindi titigil. Ang pagkontrol at paggamit sa bunga ng pag-ikot na iyon ay nakasalalay lamang sa karunungan at desisyon nating mga tao. Ngayon, perpekto nyo nang naintindihan ang prinsipyo ng paggana ng pinakadelikadong makina na maaaring tumapos sa mundo. Ngayon, kapag nakarinig kayo ng mga salitang uranium-235 o IR-6 cascade sa balita, may isip nyo na ang mga kulay pilak na silindro na umiikot sa 90,000 RPM at ang sayaw ng pula at asul na gas. Ang pag-alam sa siyensya ay hindi lamang pag-iipon ng kaalaman kundi ang pagkakaroon ng lente upang makita ang paraan ng paggana ng komplikadong mundong ito. Ang pandaigdigang ekonomiya ay gagawin ng lahat upang mabigyan kayo ng pinakamalinaw at pinakamalakas na lente. Panahon na para magpaalam. Kumusta ang inyong paglalakbay sa 100 centrifuge? Maaring sumakit ang inyong ulo sa paglalakbay sa mundo ng physics at mechanical engineering sa loob ng 45 minuto. Ngunit sigurado ako na ang inyong sentipikong kaalaman ay lumawak ng husto. Mula sa dryer ng washing machine hanggang sa sukdulang engineering na umiikot sa supersonic na bilis. Ang siyensya ay isang mahika na nagsisimula sa mga ordinaryong prinsipyo at umaabot sa mga antas na hindi kayang isipin. Iyon ang dahilan kung bakit mahal ko ang siyensya at ibinabahagi ito sa inyo. Ang mga centrifuge na patuloy na umiikot sa underground facility ng Iran. Masyado bang inosenteng isipin na darating ang araw na titigil ang nakamamatay na pag-ikot na iyon at tuluyan ng lalaya ang sangkatauhan sa takot ng nuklear? Marahil ang teknolohiyang ito ay parang kahon ni Pandora na nabuksan na. Ngunit tulad ng pag-asa na nanatili sa ilalim ng kahon ni Pandora, naniniwala ako na ang talino ng sangkatauhan ay kayang kontrolin ang dambuhalang puwersang ito sa tamang direksyon. Kailangan ng ating patuloy na pagmamatsyag at pagsisikap na intindihin ang pag-unlad ng teknolohiya upang ito ay tumungo sa kasaganaan at hindi sa pagkawasak. Umaasa ako na ang video na ito ay nakapawi sa inyong uhaw sa kaalaman. Kung may kulang man sa aking paliwanag o may gusto pa kayong malaman, huwag mag-atubiling mag-comment. Ang inyong feedback ang pangunahing lakas ng paglago ng channel na ito. Huwag lang ang mga bastos na comments. Dahil sa mainit na pagtanggap ninyong mga subscribers, patuloy na lumalago ang channel na Pandaigdigang Ekonomiya. Patuloy kaming magpapakita ng pinakamagandang kalidad malalim na pagsusuri at mga 3D graphics na tatatak sa inyong isipan. Alam ng profesor ang lahat. Kayo ay mag-enjoy lamang. Huling paalala muli, ang paksa ng susunod na video ay Stuxnet. Para sa inyong nakaintindi na sa prinsipyo ng centrifuge, kikilabutan kayo kapag nalaman nyo kung paano pinutol ng virus na ito ang Achilles heel ng makina. Huwag itong palalampasin. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli ng mahabang kwentong ito tungkol sa centrifuge, ang millstone ng demonyo at ang rurok ng mechanical engineering. Kung ang subscribe button sa ibaba ay kulay pula, papakigawa na itong kulay gray ngayon din. Ang like at notification settings ay parang tubig sa isang science YouTuber. Pakitingnan din ang mga inirekomendang video sa screen ngayon. Punong-puno ito ng mga kawili-wiling kwento ng siyensya mula sa quantum mechanics hanggang sa space exploration na magpapasakit sa tuwa ng inyong utak. Patuloy tayong pumasok sa mundo ng siyensya na walang katapusan. Oras para bumasag ng karaniwang kaalaman at hanapin ang katotohanan. Hanggang dito na lang ito ang inyong science communicator mula sa Pandaigdigang Ekonomiya. Naway sumainyo ang kamangha-manghang siyensya sa inyong araw-araw na buhay at babalik ako sa susunod na linggo na may dalang mas masaya at mas mahirap na paksa. Paalam!